Magandang araw! For today's video ay mag-a-add tayo ng fractions at mixed numbers. Nandito yung ating examples. Number 1, 3 and 1/4 plus 3/4. Dito, pareho yung denominators. Similar fraction. At alam naman natin na kapag pareho yung denominator ng fraction, pwede kagad tayong mag-add. Ito may whole number, ito wala. So, kukupihin lang natin itong whole number na 3. Okay, itong fractions, i-add natin yung numerators. 1 plus 3 equals 4. At kukupihin natin ang common denominator na 4. Okay, yung answer ay 3 and 4/4. Itong 4/4 na fraction, pwede yang i-simplify. Improper fraction ito, pareho yung numerator at denominator. Kapag magsisimplify tayo nito, i-divide lamang natin yung numerator sa denominator. 4 divided by 4 equals 1. Ibig sabihin, magiging whole number ito na 1. Tapos, ipa-plus natin siya sa whole number na 3. Kaya, yung answer ay 4. Number 2, 8 and 1/2 plus 2 and 1/6. Mag-a-add tayo ng mixed numbers. At magkaiba yung denominators. Kapag mag-a-add tayo ng mixed numbers, i-a-add natin yung whole numbers at i-a-add din yung fractions. Pero, syempre, kasi ito ay dissimilar fractions, magkaiba yung denominator, kukunin natin yung LCD nito. At yung equivalent fractions para ma-add natin. Okay, yung whole number, ilagay natin 8 plus yung whole number dito, yung 2. Okay, ito yung whole number plus yung 1/2 plus 1/6. Okay. So, ayan. So, dito, 8 plus 2 equals 10. Plus, eto namang fractions, i-a-add din natin. Pero dahil magkaiba yung kanilang denominators, kailangan natin itong i-change muna sa similar fractions. Dapat maging pareho yung kanilang denominators para ma-add natin. Kukunin lamang natin yung LCD. Yung LCD, yan yung LCM o least common multiple ng denominators. So, kukunin natin yung LCD. Ilagay natin ito. Sa pagkuha ng LCD, pwede kayong gumamit ng listing method, prime factorization, o continuous division. Pwede rin tayong gumamit ng technique. Kagaya nito, yung mataas na number ay 6, ang mababang number ay 2. Titingnan natin kung yung mataas na number ay pwedeng ma-divide ng mababang number. Eksakto yung answer. Ang 6 ba pwedeng ma-divide ng 2? Eksakto yung answer? Yes, pwedeng ma-divide. So, ibig sabihin yan, yung least common multiple nila ay yung mataas na number. Yung LCD ay 6. At kukunin natin yung numerators. Yung dalawang fractions, yung bagong numerators nila. So, para makuha natin dito, ang gagawin natin, itong 6, i-divide natin sa 2. 6 divided by 2 equals 3. 3 times 1 equals 3. Okay, dito naman sa pangalawa, i-divide natin. 6 divided by 6 equals 1. 1 times 1 equals 1. Ayan. Okay. So, i-add natin. Yung whole number, kupihin na natin. Equals 10. At ito, i-plus natin yung numerators. 3 plus 1 equals 4. At kukopyahin natin yung LCD na 6. Yung answer ay 10 and 4/6. Yung fraction na 4/6, pwede pa siyang ma-lowest term. Nasa higher term pa kasi ito. Ang gagawin natin, i-divide natin ang numerator at denominator sa kanilang GCF o greatest common factor. Ano yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 4 at pwede rin makadivide sa 6? 2. Pwede silang ma-divide ng
2, eksakto yung answer. Ayan. Okay? Yung whole number na 10, kopyahin natin. 10. Then, i-divide natin yung numerator. 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. Yung answer ay 10 and 2/3. Number 3, 7 and 3/5 plus 6 and 4/8. Mixed numbers, ganun pa rin yung ating gagawin. Pero, pwede rin tayo ditong gumamit ng technique para mas mapabilis yung pag-solve natin. Okay, paano? Anong gagawin natin? Tingnan natin yung fractions. Itong 3/5, pwede pa kaya itong maluwas term? Hindi. Okay, nasa lowest term na kasi siya. Itong 4/8, pwede pang may lowest term? Pwede. Kasi merong GCF, itong 4 at saka 8. I-divide muna natin sila sa kanilang GCF para maluwas term. Para mas mababa yung numbers na isosolve natin. Kasi pag mababa yung numbers, mas madaling mag-solve kaysa sa matataas na numbers. Okay. Ano yung GCF ng 4 at 8? Okay, 4 divided by 4 divided by 4. So, ilagay natin dito 7 and 3/5 plus 6. Okay, 4 divided by 4 equals 1. 8 divided by 4 equals 2. Ayan. Ngayon, tuloy na natin yung pag-add natin. Okay. I-add natin yung whole numbers. 7 plus 6. Okay, plus. I-add natin yung fractions. 3/5 plus 1/2. 7 plus 6 equals 13. Okay, dito sa fraction, dahil magkaiba yung kanilang denominators, hindi natin pwedeng i-add sila kaagad. Kukunin natin yung LCD nito. Kunin natin yung LCD. Yung denominator dito ay 5 at ang denominator dito ay 2. Pareho silang prime numbers. Kapag ganitong parehong prime numbers yung denominator, para makuha kaagad yung LCD, i-multiply lamang natin. 5 times 2 equals 10. 10 yung LCD. At kukunin din natin yung numerators. Yung bagong numerator dito at dito. Okay. I-divide natin itong 10 dito. 10 divided by 5 equals 2. 2 times 3 equals 6. Ito yung bagong numerator dito. Dito naman sa pangalawa, 10 divided by 2 equals 5. 5 times 1 equals 5. Okay, yung whole number, 13. I-plus natin yung numerators. 6 plus 5 equals 11. At kukopyahin natin yung LCD na 10. Yung answer ay 13 and 11/10. Yung fraction na 11/10, improper fraction. Mataas ang numerator sa denominator. Kailangan natin itong i-simplify by dividing the numerator by the denominator. I-divide natin yung 11 sa 10. At yung answer, i-plus natin sa whole number na 13. 11 divided by 10 equals 1. At may remainder na 1. So, ibig sabihin, yung magiging fraction nito, okay, yung 11/10 magiging 1 and 1/10. Last, i-add natin ito. 13 plus 1 equals 14. At kukopyahin natin yung 1/10.
Okay. So, eto ngayon yung answer. Number 4, 10/15 plus 1 and 12/16. Kung titingnan ninyo, matataas yung numbers dito. Ngayon, yung gagawin natin, titingnan natin kung pwedeng maluwas term yung bawat fraction para mas mapabilis yung pag-solve natin. Okay, tingnan natin. Pwede pa ito ma-reduce sa lowest term? Meron bang number na pwedeng makadivide sa 10 at saka sa 15? Meron. Meron silang GCF. Ang kanilang GCF ay 5. Kaya i-divide natin sila sa 5. 10 divided by 5 equals 2. 15 divided by 5 equals 3. So, itong 10/15 naging 2/3. Mababang number na lang yan. Plus, okay, itong whole number na 1. 1. Then, ito naman, tingnan natin kung pwedeng ma-reduce sa lowest. Ano yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 12 at 16? Ano yung kanilang GCF? Okay. Ang GCF ng 12 at 16 ay 4. I-divide natin sila pareho sa 4. Okay. 12 divided by 4 equals 3. 16 divided by 4 equals 4. Okay, ito na lang yung fractions na i-add natin. Dito walang whole number, ito may whole number. Kukupihin lamang natin yung whole number na 1. Plus, okay. Itong fractions naman, dahil magkaiba yung denominators nila, kukunin muna natin yung kanilang LCD para ma-add natin. At yung denominators natin ay magkasunod na numbers, 3 at 4. Para makuha kagad yung LCD, i-multiply lamang natin yan. 3 times 4 equals 12. Technique po yan sa pagkuha ng LCD. Kapag magkasunod na numbers yung denominator, pwedeng i-multiply para makuha yung LCD. Hindi na kailangan gumamit ng listing method, prime factorization, o kaya continuous division. Sunod, kunin natin yung numerators, yung dalawang numerators. I-divide natin yan dito. Okay, 12 divided by 3 equals 4. 4 times 2 equals 8. Okay, ito yung bagong numerator dito. Then, yung pangalawang numerator naman, 12 divided by 4 equals 3. Okay, 3 times 3 equals 9. Okay, ngayon i-add na natin yung whole number na 1. Then, add the numerators. 8 plus 9 equals 17. And copy the LCD, 12. Yung answer ay 1 and 17/12. Ito ay improper fraction. Mataas yung numerator sa denominator. Kailangan nating simplify yan. I-simplify natin ito. So, yung whole number na 1, ilagay na natin dito sa baba. Okay, ilagay natin yung whole number na 1. Plus, yung 17 divided by 12, ang quotient ay 1. 1. So, yung 1 ay whole number yan. Tapos, yung remainder na 5, yun ang magiging numerator. At yung denominator na 12, ganun pa rin. Okay. Eto na. I-plus lang natin yan. 1 plus 1 equals 2. At kopyahin yung fraction na 5/12. Okay. Eto na ngayon yung answer. Last number, 5 and 3/7 plus 1 and 1/3. Para yung mixed number, i-add natin yung whole numbers at i-add yung fractions. Pero dahil magkaiba yung denominator ng fractions, kailangan kunin ang LCD. Okay. Yung whole numbers, 5 plus 1. Okay, whole number. Plus, yung fraction, yung 3/7 plus 1/3. Okay. Ngayon, i-add natin itong whole number. 5 plus 1 equals 6. Plus, ito namang fraction,
Dahil magkaiba yung kanilang denominators, kukunin muna natin yung LCD. Ngayon tingnan natin yung denominators, 7 at 3. Pareho silang prime numbers. Ang 7 prime number, ang 3 prime number. Para makuha yung LCD kaagad, ang gagawin natin, i-multiply natin silang dalawa. 7 times 3 equals 21. Ito yung LCD. At kukunin natin yung equivalent fraction o yung bagong numerators dito. 21 divided by 7 equals 3. Andito lang yung answer of 3. 3 times 3 equals 9. Dito naman, 21 divided by 3 equals 7. 7 yung answer. Nandito lang yung answer. 7 times 1 equals 7. Okay. I-add na natin. Yung whole number na 6. Then, yung numerators, i-add natin. 9 plus 7 equals 16. Okay. Kopyahin natin yung LCD. 21. Yung answer ay 6 and 16 over 21. Itong fraction na ito, 16 over 21, nasa lowest term na yan. Kaya, eto na yung answer.